Kisameng malapit ng bumagsak at maaring maging dahilan ng isang aksidente. Itong problema ang inilapit sa responde ng isang concerned citizen. At ang mas ikinababahala ho ng mga nagsusumbong, ang nasabing kisame ay nasa loob pa mismo ng isang daycare center. Kaya't ang ating programa agad nang rumisponde. Isang mensahe ang ipinarating sa responde ng isang magulang tungkol sa kalagayan ng daycare center kung saan nag-aaral ang kanyang anak. Sa impormasyon ni Darling, wala nang kisame ang silid-aralan. Tumutulo na rin umano ang bubungan kapag umuulan dahil nabulok na ang iba't ibang parte nito. Nilalagyan na lamang umano nila ng waterproof sealant ang butas upang mabawasan ang pagtulo. Dagdag pa niya, napabayaan din umano ang kwarto dahil sa pandemic kung saan ipinagbawal ang face-to-face classes. At upang beripikahin ang problemang ito, agad na nagtungong responde team sa Maligaya Park Subdivision sa Barangay Camarin, Caloocan. Pagdating namin sa lugar, ay agad tayong sinalubong ni Darling kung saan sinamahan niya tayo sa pinapa-respondehan niyang daycare center. At pagdating sa lugar, bumugad sa amin ang may kadiliman na kwarto at tanging ang maliit na bumbilyang ito ang nagsisilbing liwanag ng mga bata sa kanilang paaralan. Wala rin bintana rito. At pagpasok sa loob ng silid-aralan, ramdam namin na mainit na singaw ng classroom na maaring sanhi ng kawalan ng maayos na kisame na dapat sana ay pananggalamang ng mga estudyante sa init na nagmumula sa bubong. Kitang-kita rin ang mga tabla sa kisame na pabagsak na ang iba at posibleng magdulot ng aksidente kung hindi ito maayos agad. Kwento pa ni Darling, mas maayos ng itsura ng classroom kumpara nung bago magsimula ang klase ng mga bata. Nagkaroon ng orientation yung mga magulang at yung teacher po. Nakita po namin yung classroom na magulo po kasi siya, as in yung kisame, wala ng kisame, walang halos na design, as in tanggal na yung mga design, binaha yung loob ng classroom, tas may tulo po galing sa bubong. And kung makikita nyo po yung bubong, sobrang luma na, may mga kalawang na kasi sobrang luma na siya, napabayaan na siya dahil during pandemic, wala talagang nagkaklase. Nag-worry ako sa fact na yung teacher nagmamakaawa siya sa mga parents na mag-enroll yung mga estudyante doon sa school niya. Ayaw mag-enroll nung ibang parents kasi nga pangit yung classroom. Yung ibang parents ayaw din mag-donate kasi since ito ay public daycare center, alam naman natin na yung iba talagang walang kapasidad na mag-share. Dito na gumawa ng paraan si Darling para mailapit sa programa ang kasalukuyan nilang sitwasyon. So kinausap ko si teacher after orientation. May group chat kasi kami, may group chat yung teacher at saka yung mga parents. So at the end of the orientation, nag-chat si teacher na ang sabi niya sa mga parents, kung hindi ako nagkakamali, please naman po, punta po kayo, enroll nyo po yung mga anak nyo. Since malapit lang yung bahay ko, pinuntahan ko yung teacher, in-approach ko. Sabi ko, teacher, kung gusto mo, pagandahin natin yung school. Sabi ko, magvo-volunteer ako, magdo-donate ako ng mga educational charts, yung mga pang-design. Tapos sabi ko, pinturahan natin yung blackboard, wag na natin palitan, pinturahan lang para magmukha pa rin siyang bago. Tapos ang sabi ko, yung sa kisame, lapit tayo sa pwedeng tumulong sa atin. So, nilapit naman namin siya. Unfortunately, ang explanation niya kasi sa amin is election band. So, matatagalan bago sila makapag-extend ng help. So, yung ibang parents, nung nakita nila na nalagyan ko na ng design, nalagyan ko na ng mga educational chart para kahit paano gumanda siya, may ibang parents na sumunod na nag-donate. May nag-donate ng linoleum para sa flooring, para hindi lang siya bare na sahig. Tapos mayroong iba nag-donate ng linoleum para makoveran yung table kasi yung table luma na rin. May parents na pumunta para maglagay ng seal doon sa bubong kasi tumutulo na rin talaga siya. Kaya unti-unti napaganda namin yung classroom. Inamin din ni Darling bagamat umayos ng itsura ng classroom, hindi pa rin ito nasolusyonan ang totoong problema. Since walang kisame, tas sira-sira yung bubong, ang wino-worry ng mga parents kasi pag umulan,
tumutulo talaga siya kasi walang flashing yung sa may gilid. Ang laki ng butas, lumalabas talaga yung tubig doon. Ang tendency, babaha doon sa loob ng classroom. Tapos marami pang part ng bubong na may tulo kasi nga kinakalawang, parang numinipis na dahil sa kalawang yung bubong. Second, walang kisame, kaya yung init direct doon sa bakal ng bubong, pumapasok sa loob na kahit ang daming electric fan, sobrang init. Yung ibang parents na kayang gumising ng umaga tulad ko and yung ibang parents na nakasama ko ngayon, nilalagay talaga namin sila sa morning na schedule kasi kahit papano malamig. Buti nga may nag-donate na parent ng isang electric fan, yung church nagpahiram ng malaking electric fan para kahit papano maibsan yung init. Nakausap din namin si Teacher Richard at tulad ni Darling, nalulungkot din siya sa naging estado ng kanilang daycare center. Dahil nga po meron pong memorandum of agreement ng paaralan ng aming barangay captain, ng aming barangay, ng 177 at ng simbahan, pinayagan po kaming gumamit ng libre dito. Hiniling ko sa mga magulang na mag-suggest kung ano yung ikakaganda ng paaralan. So pumayag naman sila na mag-donate ng mga simpleng mga bagay na magagamit talaga sa school. Tapos ang isa pa po sa aming challenge talaga, itong pong bubong at saka yung pinaka-kesame. Tumutulo na po siya. Kung titingnan po natin ang mga hazard area niya, like may mga nakakatusok, may mga, yung mga yero maaaring bumagsak o yung kesame maaaring bumagsak, katulad po niyan. Yung sa mga wire naman po, lagi po namin tinitingnan kasi delikado rin po pag nabasa ng ulan. Isa pa po yung sa gilid dito po, medyo tumutulo talaga siya, yung pinakagilid ng pader. Tumatagas po siya hanggang doon sa may gilid ng saksakan. Delikado po siya pag once na madatikitan ng mga bata or mahawakan. Bagamat suportado sila ng kanilang barangay, hindi naman umano ito maaring makapaglabas ng budget sa ngayon. Dati tinutulungan naman talaga po kami ng barangay ng mga kagawad. Kaso nagkataon ngayon na mayroong ganitong senaryo, mag-election, hindi po sila pwede maglabas ng budget. Kaya hiniling ng mga magulang na kung maaari is ilapit natin sa ibang foundation o sa ibang tao na mabigyan at maitap po talaga. Kasi aminado naman po kami, hindi lahat din ng mga magulang is may kapasidad. Lalo naman din po ako, syempre, yung magkano lang din po yung aming honoraries sa barangay. Pinulsuhan din namin ang ibang magulang ukol sa lagay ng kanilang daycare center. Sobrang init tapos tumutulo po siya. Naiirita sila, gusto nang umuwi. Sobrang init talaga siya, tapos pag umuulan, may tulo talaga. Yung lamesa din, sira-sira din. Kaya wala ganong nag-ano dyan yung mga bata. Siyempre, yung mga bata, mainipin, naiinitan. Nagtutulungan na lang para gaganda yung school namin. Kaya ang hiling nila, mapaayos na sana ang silid-aralan ng mga bata. Ang gusto ko sana, kahit man lang mapaayos yung classroom namin, kahit hindi naman gaganda, mapaayos lang na wala ng tulo, maayos yung mga gamit. Yun lang naman ang importante sa amin, yung para sa mga bata. Actually, ang talagang wish ko lang is yung mapaayos yung itsura ng kisame. Kasi parang kung sa bata mo papakita yung kisame, kung makikita mo yung kisame niya, nakakatakot kasi mukha siyang lulundo. Yun yung improvement na number 1 na talagang masasabi ko na kailangan ng school. Para pag umulan, safe yung mga bata, hindi sila mababasa, walang tutulo. Pagka sobrang init, kasi malapit na naman ng summer, di ba? Hindi sila mainitan kasi sasaluhin ng kisame yung init ng araw. And at the same time, kung may karagdagan na electric fan, it will be an additional na inconvenience sa mga bata para malamigan sila, hindi sila mainitan. Oras na para rumisponde. Dahil sa nakita nating lagay ng daycare center at ang sitwasyon ng mga estudyante. Sagot na ng programa ang mga materyales na gagamitin sa pagsasaayos ng kwarto. At sa tulong ng mga tauhan ng barangay, sinimulan na nating inspeksyonin ang mga kailangang kumpunihin at palitan dito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Mga Yung plywood. Mga anin para sigurado. Para isahan. Anin. Agad na rin tayong namili ng mga gamit para may pagawa na agad-agad ang classroom. Kaya't laking pasasalamat ni Teacher Richard sa ating naging mabilis na pagresponde sa kanilang problema. Taos puso po kami nagpapasalamat
10 ng mga magulang. Sobrang nakakataba po ng puso ang inyong pagtulong sa aming paaralan. Ganun din po sa mga magulang. Sa pamamagitan din po ng Net25 ng Responde, napakalaking tulong po ito para sa mga bata po ng Caloocan. Maraming salamat po sa araw na ito dahil nag-grant po ang aming kahilingan na mabigyan at masaayos na ang aming paaralan. Kinabukasan ay agad nang sinimulan ng mga volunteers mula sa barangay ang pagkukumpuni ng daycare center. Makalipas lamang ng ilang araw, natapos na rin ang pagsasaayos ng daycare center. Napakahalaga ng edukasyon sa paghubog sa kaisipan ng mga bata para sa kanilang kinabukasan. Kaya maliban sa tamang edukasyon na kanilang tatanggapin, ang mga paaralan ang nagsisilbi nilang pangalawang tahanan. Kaya't marapat lamang itong mapanatiling maayos at ligtas para sa lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.